Yung nakikita mo riyan hanggang dun, akin yan! Mayabang na sambit ng bata na kaedara ni Maureen. Hanggang dito naman at hanggang dun, akin! Hindi pa rin patatalong sagot ng isang bata. Sus, lahat naman ng itinuro nyo ay atin. Pag-aawat ni Maureen sa dalawa. Oo nga, lupain natin tong lahat. Sa madaling salita, walang atin. Pagbasag ng isa pang bata sa pangarap na sinasabi nila. Hindi maiwasan na tingnan ni Maureen ang kahabaan ng Maynila kung saan sila nakatira kasama ang ibang palaboy na bata na katulad niya. Ganito nila ubusin ng oras sa maghapon, ang mangarap sa buhay na maayos dahil hindi na nila yon mararanasan. Sa totoo niyan, may lupain na ako. May pagbibidang tura naman ni Maureen. Ikaw? May lupain? Sabay na natawa ang mga batang kasama niya. Eto, mayabang niyang ipinakitang lupa na nakakapit sa kanyang kuko sa kamay at paa dahil sa pangangalakal. Ang dami nga! Nagtawa ng muli ang mga batang kasama niya sa panlilimos. Kung ganun, sa akin, ang lupain doon. Sabay turo ng bata sa lupa na nasa paso, kaya heto na naman ang mga ito at nagtawanan. Habang siya naman, tahimik na nakatingin sa kalangitan ng malalim ang iniisip. May Diyos kaya? Tanong ng kaibigan niyang si Jane. Kasi kung meron, bakit hinahayaan niya na maghirap ang mga batang katulad natin sa kalsada? Bakit maraming palaboy? Bakit kailangan nating makipagsapalaran sa matinding init at ulan? Bakit ganun siya at hindi pantay sa lahat? Hindi nga ba talaga patas ang nasa itaas? Yun ang naging tanong niya sa isipan. Para lamang ba sa buong pamilya at mayaman ng kasiyahan? Pare-pareho tayong ipinanganak ng hubad. Sagot niya sa kaibigan. Sabi sa akin ng itay, iisa lamang ang gulong ng kapalaran ng isang tao sa umpisa. Pagkatapos ng paghinto ng gulong, ang kasunod naman ay pagpanaw. Nasa tao na lang kung paano niya aayusin ang buhay niya habang may oras pa raw siya dito sa mundo. Iisa lang ang gulong ng kapalaran? Tanong naman ng isang batang kalye na katulad nila. Kung iisa, bakit hindi lahat palaboy? Hindi nakasagot kaagad si Maureen at pilit inaalala ang sinabi sa kanya ng itay niya. Sabi ng itay, katulad din daw ng gulong, iba-iba tayo ng dinadaanan. Yung iba sinuwerte sa pupuntahan nila, pero may mga minalas din. Ganon? Pare-pareho na lang silang napatango nang maintindihan siya. Minalas pala tayo? Bawi na lang sa susunod na buhay? Tanong din ng isa pang bata sabay pinakawalan ang kanilang tawa. Akala ni Maureen, normal na ang buhay na lumaki sa kalye na kailangan niyang makipagsapalaran sa malakas na ulan at matinding sikat ng araw sa tuwing kumakalam ang kanyang sikmura. Itinuring niya ang kahabaan ng Maynila bilang kanyang hasyenda, habang ang mga estero naman ay ang kanyang mansyon na magiging pahingahan sa tuwing sasapit ang gabi. Kailangan nating magpatuloy. Malay natin, maging mayaman pala tayo. Pangungumbinsi niya sa mga batang kalye na katulad niya. Malakas na tawanan ang naging bati ng mga ito sa kanya. Tayo? Yayaman? Tumawa itong muli. Kahit nga ang mangarap ay bawal sa atin dahil masasaktan lang tayo. Libre naman yon. Mahina niyang bigkas dahil kahit siya ay kinakatok na rin ang realidad ng buhay. Kaya mag-aaral ako ng mabuti para maging mayaman ako. Mag-aaksaya ka lang ng pera mo rin. Kontra kaagad ng kaibigan niyang si Jane. Sayang lang din sa oras natin ang pag-aaral. Hindi para sa mga batang kalye na katulad natin ang ganyang pangarap. Ito na lang ang meron ako. Malungkot niya namang sambit. Tigilan mo na yan habang maaga pa. Hindi ako papayag. Mabilis na sagot ni Maureen sa naging kontra ng mga ito sa kanya. Yayaman ako balang araw. Hala, nakagamit ka rin ba katulad ng batang rugby ang agahan? Mukha yatang hay si Maureen. Hindi pinansin ni Maureen ang tawanan at pangbubuska ng mga kabataang katulad niya. Kahit mahirap ang buhay, sisiguraduhin niyang makakapag-aral siya. Isang araw, aalis siya sa sitwasyong nararanasan niya kasabay ng pag-abot ng kanyang mga pangarap. Kinapa niya na lang ang gintong kwintas sa ilalim ng kupas at madumi niyang t-shirt. Ito na lang ang naiwang pamana sa kanya ng tatay niyang pumanaw na. Ang tanging bagay na kinakapitan niya upang makapagpatuloy sa buhay. Hulihin niyo!
Malakas na sigaw ng pulis kasabay ng pagpito nito. Tila tinakasan ng kaluluwa si Maureen. Mabilis ang naging pagkilos niya upang makatakbo at makapagtago kasama ng ibang batang kalye na nagsipagpulasan din. Ayaw niyang tumira sa girls' town o kahit sa bahay ampunan. Para sa kanya, ang itay niya lang ang nag-iisang tao na ituturing niyang magulang. Wala nang iba. "Dito, Maureen!" Tawag sa kanya ni Jane. "May nanay ka naman, bakit nagtatago ka?" Tanong niya sa kaibigan. "Kapag dinakip ako, sino nang bubuhay sa nanay ko?" Tanong naman ni Jane sa kanya. "Kailan ba kasi gagaling ang nanay mo?" "Hindi ko rin alam, Maureen," sagot ni Jane. "Yun ang dahilan kaya iniwan kami ng tatay ko. Nagkaroon siya ng bagong pamilya. Nakalimutan niya na kami." "Parehas pala tayong iniwan." Mahina niyang sambit. "Pero ikaw, iniwan ka ng hindi niya kagustuhan. Kami, iniwan kasi mas gusto niya sa mas madaling buhay. Ayaw niya ng pabigat at paghihirap. At kami yun ang nanay ko. May magulang palang kayang mang-iwan sa anak nila. Ganon din kaya ang mga anak?" Tanong muli ni Jane. "Kasi ako, kahit mahirap, hindi ko kayang pabayaan ng inay na may sakit." "Ang nanay ko kaya, Jane? Paano kung nagsisinungaling lang ang itay ko na mahal niya talaga ako? Paano kung iniwan niya rin kami kasi nahihirapan siya sa amin ng tatay?" "Hindi ko rin alam, mo rin." Napakaraming paano ang tumatakbo sa mga batang lansangan na katulad nila na iniwan ng mga magulang. Ngunit kahit gaano pa man karami ang katanungan, kahit isa sa mga yon ay walang kasagutan. "Mag-aaral ako ng mabuti, Jane. Hahanapin ko ang nanay ko paglaki ko. Tatanungin ko siya." Nakatingin lang ang kaibigan niya sa kanya bago ito umiling. "Para lamang sa may kaya ang pag-aaral mo rin. Yung mga kinikita natin sa panlilimos, kulang yun sa panggastos. Mag-aaksaya ka lang ng pera. Tama na yung nakakabasa at marunong tayong magkwenta." Hindi kumibo si Maureen. Para sa batang pinagkaitan ng magandang buhay, ang pag-aaral na lamang ang tanging paraan para sa kanya na maging dahilan upang makaalis sila sa kalye. Ang mangarap na lamang ang libre niyang magagawa. "Wala na yatang pulis," sabi ni Jane na tumayo na sa pinagtataguan nila kanina. "Halika na." "Dito muna ako, Jane." Paalam niya sa kaibigan. "Puntahan mo ng nanay mo." "Sige." "Magsisikap ako." Pangako niya nang siya na lamang mag-isa. "Patutunayan ko sa lahat na kahit ang batang kalye na katulad ko may mararating sa buhay." Ang paboritong araw niya sa buong linggo ay Biyernes hanggang Linggo. Dahil sa nagpapabasa sa mga batang kalye na katulad niya, lagi siyang dumadalo sa mga reading program para matuto. "Oh, nandito ka pala ulit, Maureen." "Syempre po, kailangan lagi akong present." "Gustong-gusto mo talagang matuto, no?" Nakangiting tanong ni Ate Jeline sa kanya na isang volunteer. "Sabi po kasi ng itay, ang pag-aaral daw ang nag-iisang bagay na hindi mananakaw sa atin." Ginulo nito ang kanyang buhok bago mag-thumbs up. "Kapag nagkaroon ako ng oras, babalikan kita rito. Asikasuhin natin ang pag-aaral mo sa totoong school." "Talaga po?" Gulat niyang tanong dito. "Oo." Siguradong sagot naman ito. "Hahabulin natin ang bagong school year. Kakausapin ko ang ibang volunteer na katulad ko para mapagtulungan namin ang magiging gastusin sa pag-aaral mo." Hindi na nakasagot pa si Maureen. Pakiramdam niya'y inilulutang siya sa ulap ng mga sandaling iyon. Kulang ang salitang kasiyahan upang maipaliwanag niya ang kanyang nararamdaman. "Makakapag-aral na talaga ako?" Tanong niya sa sarili nang iwan siya ni Ate Jeline. "Makakapag-aral na ako?" Ulit niyang muli habang namumuo ang mga luha. Dali-dali ang naging pag-uwi ni Maureen sa kalsadang tinutuluyan nila upang sabihin kay Jane ang magandang balita. "Pwede na ako mag-aral, Jane. Pag-aaralin ako." Nananabik na sabi niya rito. Ganoon na lamang ang pag-iling ni Jane sa magandang balita na kanyang sinabi. "Dapat ang iniisip mo ay kung paano ka makakakain sa pang-araw-araw." Pangaral pa nito. "Katulad niyan, uulan na naman. Siguradong sa ilalim na naman ng tulay ang abot natin. Paano kung tumaas ang tubig? Saan tayo magpapalipas ng gabi? Pupuntahan ko ng nanay." Unti-unting naglaho ang ngiti ni Maureen at nakasunod lang sa kaibigan para tulungan si Jane na dalhin ang nanay nito sa ilalim ng tulay bago pa sila maabutan ng ulan.
May sakit sa baga at puso ang nanay ni Jane, kaya sa tuwing kinokontra siya ng kaibigan sa mga pangarap niya, hinahayaan niya na lang ito. Naiintindihan niya na may malaking problema na kinakaharap si Jane. Pasensya na Maureen, lagi ka na lang naming naaabala ni Jane. Mahinang sambit ng nanay ni Jane sa kanya. Ayos lang po. Isang malapad ng ngiti ang ibinigay niya rito. Parang magulang ko na rin po kayo. Kayo po ni Jane ang pamilya ko rito sa kalye. Sa tuwing hinahamon siya ng realidad ng buhay, kailangan niyang itatak sa isipan na magiging maayos din ang lahat para sa kanila. Maaga pala tayong magtitinda ng sampagita bukas, Jane. Malaki panigurado kikitain natin. Fiesta na. Agahan na lang natin ang gising. Tanging pagtango lang ang naging sagot ni Jane sa kanya. Kahit maulan sa maghapon at hindi sila nakatulog ng maayos, maaga pa rin silang nagising upang mag-angkat ng itinitindang sampagita. Ang mga puhunan na ginamit nila ay mula sa panlilimos na naipon nila sa mga nakaraang araw. Ang init! Reklamo ni Maureen. Kung anong inilamig kagabi, sobrang init naman ngayon. Ang hirap tuloy magbenta ng sampagita. Tumango lang sa kanya ang nakatulalang si Jane. Ngayon lang sila muling nagkita mula sa maghapong paglalako. Marami kang nabenta? Nakangiting tanong niya kay Jane. Nakapaubos ako. Bakit ka umiiyak, Jane? Ninako ng batang kalye ang pera ko, Maureen. Lumuluhang sambit nito kasabay ng nanghihinang pag-upo ng kanyang kaibigan. Pambili yun ng gamot ni nanay. Ha? Gulat niyang tanong dito. Paano nanakawin nila? Kaibigan natin ang mga batang kalye dito. Pahina ng pahina ang boses niya nang mapagtanto ang ibig sabihin ng kaibigan. Ang mga nasa kabilang kalye ang nagnakaw. Naitikom ni Maureen ang kanyang bibig. Wala siyang nagawa kung hindi ang yakapin ng kaibigan na labis ang pag-aalala at umiiyak na ngayon. Kunin mo na lang tong kita ko. Mas kailangan ng nanay mong gamot. Nakangiti niyang sambit dito. Dali-dali ang pagpunas ni Jane ng luha at nagugulat na tumingin sa kanya. Akala ko ba nag-iipon ka ng pambili ng uniforme at gamit sa school? Umiling si Maureen. Uunahin ko pa ba yon? Mas kailangan ng nanay mo ng gamot. Ganoon na naman ang pagbagsak ng luha ni Jane, kasabay ng pagyakap sa kanya ng mahigpit. Salamat, Maureen. Maagap ang naging pagtapik niya sa balikat ng kaibigan upang patigilin ito sa pag-iyak. Hindi sila marunong lumaban ng patas. Paulit-ulit na sabi ni Jane sa pagitan ng pagluha nito. Kailangan ng nanay ng gamot tapos ako pang ninakawan. Bakit ba ako nalang parati ang minamalas? Tahan na. Ang duwag-duwag kasi ng itay. Sana hindi na lang ako pinanganak. Kung hindi ako nabuhay, hindi magkakasakit ang inay. Hindi rin siya iiwan ng itay. Humihikbing sabi pa nito. Labis ang pagpipigil ni Maureen na pakawalan ng kanyang emosyon. Ngayon lamang naglabas ng saloobin sa kanya si Jane. Hindi niya akalain na yun pala ang tumatakbo sa isipan nito. Iniwan ka man ng tatay mo, mahal na mahal ka naman ng nanay mo. Ikaw nga ang dahilan kung bakit siya lumalaban sa sakit niya. Umiling si Jane. Gusto niya nang mawala, Maureen. Ayaw niyang makita na nahihirapan ako. Gusto nang sumuko ng inay. Gusto niya na ako lang ang may ayaw. Hindi ko kaya nang wala siya sa tabi ko. Lumalaban tayo ng patas. Mga walang hiya sila. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Maureen sa kanyang kaibigan. Kahit siya ay hindi na rin napigilan ng lumuha. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka. Excited na gumising ng araw na yun si Maureen para makipagkita sa volunteer na tutulungan siyang makapag-aral. Binati niya ito habang baon ang magandang ngiti. Maureen, bakas ang kalungkutan sa boses ni Ate Jello nang tawagin ang kanyang pangalan. Mukhang hindi pala magiging madali ang pagrehistro sa'yo sa paaralan dahil hindi namin alam ang apelyido mo. Hindi kami makakuha ng birth certificate mo. Yun ang pangunahing kailangan mo kung sakaling dadalhin ka namin sa Girls Town. Mabilis ang naging pagtanggi ni Maureen. Hindi na po, sagot niya kaagad dito. Kahit hindi na po ako makapag-aral. Pag-isipan mo, Maureen. Ganoon ang naging laman ng isipan ni Maureen nang magtungo sa mga paradahan ng sasakyan kung saan umi-extra siyang bilang tagapunas. Dahil hindi nagbukas ang isang pinto para sa kanya, hindi siya maaaring tumigil na maghintay sa panibago pa.
Ilang taon ka na, Neng? Tanong sa kanya ng isa sa mga customer niya. 14 ho, sagot niya rito. Pag sumikapan mo pa, pihadong malayo ang mararating mo. Nakikita ko kasing masipag ka, ituloy-tuloy mo yan. Nakangiting sabi nito, sabay abot sa kanya ng tip para sa pagpupunas niya. Ganoon na lamang ang paglaki ng kanyang mga mata nang makitang 500 piso ang ibinigay nito. Salamat po. Paulit-ulit niyang sambit, kasabay ng pagkaway rito dahil nakalayo na ang sasakyan. Kapag ganito ng ganito, makakaipon ako ng mas malaki. Tuwang-tuwa na maagang umuwi si Maureen ng araw na yon. Jane, nasaan ang mama mo? May pasalubong akong siopaw. Sigaw niya kaagad kahit nasa malayo pa. May nagbigay sa akin ng malaking tip. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Nakita ng nanay ang itay kasamang bago niyang pamilya. Hinabol niya kaso ay pinagtabuyan siya. Hindi ko alam kung nasa ng inay ngayon. Ayaw niyang magpakita sa akin ng umiiyak. Humihikbing paliwanag ni Jane sa kanya. Nakatingin lang ng matagal si Maureen sa kaibigan. Sa huli, niyakap niya na lang ito ng mahigpit. Pinagtabuyan niya kayo? Tanong niya rito. Lalo mong patunayan ang sarili mo. Magsumikap ka, Jane. Isang araw magsisisi siya na iniwan niya kayo. Galit niyang turan sa kaibigan. Sa sitwasyon nating mahihirap, imposible ang sinasabi mo. Walang imposible pagdating sa pangarap, Jane. Sigurado niyang sagot dito. Kung may isa mang bagay na libre dito sa mundo, yun na yung mangarap. Bakit napaka-positibo mo pa rin sa buhay? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Ang dami ng pagsubok pero matatag ka pa rin. Hindi naman, sagot niya. Iniisip ko lang ang mga bagay na mas kailangan mong marinig. Saglit na nakatitig lang sa kanyang kaibigan bago ito lalong naluha at yumakap sa kanya. Patawarin mo ako ha, sambit ni Jane. Lagi kong kinukontra ang mga gusto mong marating sa buhay kung pwede naman kitang suportahan. Tipid ng umiti si Maureen, ngunit ang luha niya ay bumabagsak na rin. Pangako ko sa'yo, hindi ko kayo iiwan ng nanay mo, Jane. Kayo ng pamilya ko. Magtutulungan tayo. Pero hindi mo naman kami kadugo. Wala kang obligasyon sa amin, Maureen. Matatawag lang bang pamilya kapag magkadugo? Hindi naman siguro ganun yon. Basta nag-aalala kayo sa isa't isa't mahal nyo. Pamilya na siguro yon. Inosente niyang sabi rito. Nagising si Maureen dahil sa sigaw na kanyang naririnig. Ganon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang patalim na itinutok sa kanya ng lalaki. Akin ang pera mo! May diin itong sigaw sa kanya. Sa takot ni Maureen, dali-dali ang pagbibigay niya ng kanyang pitaka kung saan nakalagay ang mga kinita niya sa maghapon. Pati ang kwintas mo! Huwag na po ito! May diin niyang sabi. Ito na lang po ang alaala ko sa ama ko. Pakiusap. Amin na! Itinutok nito ng mas malapit ang patalim. Iba na lang ho, nakikiusap ako. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha habang hindi alam ang gagawin. Hindi nagdalawang isip ang lalaki na mas itutok sa kanya ang patalim na naging dahilan ang pagkasugat ng kanyang leeg. Ibibigay mo o hindi? Malakas na sigaw nito sa kanya na may halong pagbabanta. Sa pagkataranta ni Maureen, dali-dali ang paghubad niya ng kwintas na suot. Ngunit bago niya pa man yun may abot, ganun na lang ang malakas na pagpito ng mga pulis para hulihin ang magnanakaw. Ayos ka lang? Natatarantang tanong ni Jane sa kanya. Mga walang puso, hindi ba nila nakikita na mahirap din tayo? Mas lumakas ang pag-iyak ni Maureen nang yakapin siya nito. Hindi na talaga tayo ligtas dito. Kailangan na nating humanap ng bagong tirahan, Maureen. Kahit nang magtungo sa pabasa para sa mga batang kalye, dala-dala pa rin ni Maureen ang takot na nangyari sa kanya. Nakalaunang nawala nang makausap niya ang volunteer sa pabasa. Ipagpatuloy mo lang yan, Maureen. Ang galing mo nang magbasa sa wikang Ingles. Salamat po, Ate Jeline. May ipapakilala ako sa iyo, Maureen. Si Marian, anak ng nagpasimula ng gawaing ito. Ang nanay niya ang dahilan kung bakit maraming bata ang nabigyan ng pagkakataon na matuto. Ganoon na lamang ang pagkinang ng kanyang mga mata nang makita ang batang babae na halos kaidaran niya lang. Gusto niyang makipagkaibigan sa iyo nang malaman niya kung gaano kakasipag sa pag-aaral dito. Nice to meet you, Maureen. Nakangiting sambit nito. Hi, Marian.
Wala ako masyadong kaibigan. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Ha? Nagtataka niyang tanong. Bakit ako? Ang yaman-yaman mo. Bakit ang batang kalye na katulad ko pa ang gusto mong maging kaibigan? Mabaho rin ako. Wala naman yun sa estado ng buhay. Sambit nito. Ang mahalaga sa amin ng mami ko, may mabuting puso at totoo. Ganun ba? Kaya friends na tayo? Friends? Hindi niya akalain na sa paglipas ng panahon ay mas magiging malapit sila ni Marian dahil sa pagkakapareho ng kanilang ugali, kahit na napakalayo ng estado nila sa buhay. Maureen, gusto mo bang mga to? Tanong ni Marian sa kanya. Hala, gulat na sambit ni Maureen. Ang dami mo pang ibinigay sa aking damit nung nakaraan. Okay ng mga yon. Tanggapin mo na. Pamimilit nito. Binili ko talaga yan para sa'yo. Bakit? Hindi niya maintindihang tanong dito. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil ganun ka rin sa akin. Sagot ni Marian. Wala akong kapatid. Natupad ng hiling ko na magkaroon ng makilala kita. Hindi na alam ni Maureen kung ano ang kabutihang nagawa niya sa buhay dahil hindi pa rin siya pinababayaan ng may kapal. Sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin nakakalimutang magpasalamat sa Diyos. Maureen! Paulit-ulit na tawag sa kanya ng kaibigan niyang si Jane. May regalo ako sa'yo! Nakangiting sambit nito. Ganoon na lang ang gulat niya nang ibinigay sa kanya ng kaibigan ng isang birth certificate. May ganito ka pala, Maureen. Nakita to ni nanay sa dati mong bag nung unyang beses ka naming nakilala. Diba, si nanay ang nag-alaga sa'yo? Hindi niya akalain na makikita niya yan sa tambakan natin sa ilalim ng tulay. Hindi naman kasi nangingialam si nanay ng gamit mo. Oh, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Jane. Dahil ba magkakaroon na tayo ng sariling bahay kahit rerentahan lang natin? Nung nakaraang linggo mo pa yung alam eh. Bakit nga? Alam ko ng apelyido ko, Jane. Sambit niya sa kaibigan, sabay punas ng kanyang luha. Maureen Lopez? Yun ang buo kong pangalan. Pangmayaman pala? Pangmayaman nga. Natatawa niyang sambit. Ikaw lang din ang kilala kong nakatira sa lansangan na may gold. Salamat, Jane. Umiiyak niyang niyakap ang kaibigan habang nakatingin sa kapiranggot na papel na magiging dahilan ng pagbabago ng buhay niya. Makakapag-aral na ako. Maganda yan. Nakangiting sambit ni Jane. Kahit para sa akin, aksaya lang sa buhay ang pag-aaral. Masaya ako para sa'yo. Salamat talaga sa inyo ng nanay mo, Jane. Mamaya pupuntahan ko siya. Magpapasalamat din ako. Ibibigay ko lang kay Ate Jeline ang birth certificate ko. Araw ng pabasa ngayon. Mag-iingat ka. Kung paano niya narating ng napakabilis ang eskinita kung saan nagtuturo ang volunteer na si Ate Jeline ay hindi niya na alam. Walang pagsidlan ng kasiyahan si Maureen ng araw na iyon. Oh, Maureen, bakit ang saya mo? Yun kaagad ang naging tanong ni Ate Jeline nang makita siya nito. Nakita ko na po ang birth certificate ko, Ate Jeline. Lopez po ang apelyido ko. Eto po, oh. Sabi niya rito habang nakangiting ibinibigay ang birth certificate. Magpapa-enroll ka na. Siguradong balita nito sa kanya. Ang mama ni Marian mismo ang nagsabi na pag-aaralin ka, diba? Opo, makakapag-aral na ako, ate. Nakangiting sambit niya rito habang namumuo ang luha sa mga mata. Congratulations! Salamat po. May iba tayo. Paano ko nga pala napadpad dito sa Maynila? Hinahanap po namin ng nanay ko, sagot ni Maureen. Bata pa ho ako nung magtungo rito kaya kahit apelyido ko hindi ko alam. Bukod po ron, wala na po akong ibang naaalala. Napakabata ko pa kasi noon. Bahagya lamang ang naging pagtango nito habang nakatingin sa kanya. Nang makababa po kami ng bus dito sa Kamaynilaan, patawid na po kami ng itay ng isang sasakyan ang nawala ng preno. Itinulak ako ng itay kaya po nakaligtas ako. Pero po, siya po yung napuruhan. Iniligtas ako ng itay ko, ate. Matagal na nakatingin lamang sa kanya ang babae bago ito magsalita. Paano ka naging matatag ng ganyan? Ngiti ang unang naging sagot ni Maureen bago punasan ang kanyang luha. Dahil sa mga pangako ko po kay itay,
Kahit napakabata ko pa noon, pero natatandaan ko kung paano ko ipinangako sa kanya na mag-aaral ako ng mabuti. Palagi niya kasi sa aking sinasabi na ang pag-aaral lamang ang tanging sandata na hindi mananakaw ng kahit na sino. May katotohanan ng sinabi ng itay mo. Sambit nito bago siya yakapin ng mahigpit. Bago pa kami magtungo dito sa Maynila, may sakit ng itay. Wala siyang balak na dalhin ako sa totoo kong nanay, pero malubhan na po ang itay ko, ate. Natatakot siyang maiwan ako ng mag-isa. Yung foundation ng nanay ni Marian, siguradong tutulungan ka. Ang kailangan mo lang gawin, mag-aaral ka ng mabuti ha. Huwag mong sasayangin ang tulong na ibinigay nila sa'yo. Mabilis at desidido ang naging pagtango ni Maureen. Salamat po sa lahat, Ate Jeline. Tuloy kayo para matupad ko ang mga pangarap ko. Mas humigpit ang pagyakap niya sa babae kasabay ng pagpupunas ng kanyang mga luha. Lihim niya ring ipinangako sa sarili ng mga sandaling iyon na hindi niya sasayangin ang mga biyaya na dumarating sa kanyang buhay. Magsusumikap ako, ate. Kapag nakatapos ako, tutulungan ko rin ang mga kapuspalad na katulad ko. Pangako niya rito. Pero sa ngayon, ang sarili mo muna ang tulungan mo. Payo nito sa kanya. Para makatulong ka sa iba, kailangan maging matagumpay ka muna. Mabilis ang kanyang naging pagtango habang nakatingin sa kanyang kwintas na may larawan niya at ng mga magulang niya. Ngunit dahil napakatagal na ng kwintas, kupas na rin ang imahe sa larawan. Saan ka pala kumuha ng pambayad sa bahay na inuupahan natin, Jane? Ha? Nagtataka niyang tiningnan ng kaibigan ang maging malikot ang mga mata nito. Ano, dun sa mayaman na pinag-ekstrahan kong maglinis? Sagot nito. Talaga? Baka pwede rin ako ron. Kausapin mo kaya para may kasama ka. Walang bakante? Sagot kaagad ni Jane na lalong nagbigay sa kanya ng matinding pagtataka. Ganun ba? Tanong niya na lang sa kaibigan. Hindi naging madali para kay Maureen ang pagpasok sa eskwela, lalo na't kailangan niyang makahabol dahil sa kanyang edad. Isinubsob niya ang sarili sa pag-aaral at pinahalagahan ang bawat sentimong mayroon siya galing sa mga taong tumutulong sa kanya. Anong ginagawa ron ni Jane? Akmang tatawagin niya ng kaibigan nang makita niya itong pumasok sa sasakyan ng isang lalaking may lahi. Jane! Paulit-ulit niya pang tinawag ang kaibigan. Hindi ka maririnig niyan, gaga. Sabi ng kaibigan niyang nakatira din sa kalye. Bakit bang ingay mo, Maureen? Nakita mo na magtatrabaho ang tao, tawag ka pa ng tawag. Trabaho? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Yun ba yung lugar na pinupuntahan ni Jane para maglinis? Anong maglinis? Ganun na lang ang pagtawa nito. Sinabi ba yan sa'yo ni Jane? Oo, yan ang sabi niya. At naniwala ka naman. Tanong nito. Nagbebenta ng aliwang kaibigan natin. Ginawa niya yun para makalipat ang nanay niya sa isang totoong bahay. Nag-aalala si Jane sa nanay niya. Baka raw hindi niya naman makasama ng matagal kung hindi siya gagawa ng paraan. Pero 17 pa lang si Jane. Mahina niyang sambit. Wala pa siya sa tamang edad. Isa pa, mali ang ginagawa. Sa tingin mo, alam niya pang tama sa mali? Tanong pa nito. Makakatulong ba sa nanay niya kung paiiralin niya ang prinsipyo niya? Hindi na mahalagang sarili niya, Maureen. Handang gawin ng kaibigan natin ang lahat para matulungan niyang nanay niyang may sakit. Para sa kanya, kung wala siyang gagawin, magsisisi lang siya sa huli. Hindi na nakapagsalita si Maureen. Iniisip niya ang mga sinabi nito. Kulang pa bang mga ibinibigay kong pera? Maureen, marunong mahiya ang tao. Naging parte ka ng pamilya nila hindi para alilain at huthutan. Naging bahagi ka nun kasi mahal ka nila. Nag-aalala ako. Pag-amin niya rito. Ay nako, wag na sana itong makarating sa nanay ni Jane, Maureen. Pakiusap pa ng kaibigan niya. Tumango siya rito. Naiintindihan ko. Salamat. Nang makaalis ang kaibigan niya, ang tingin ni Maureen ay nasa kalangitan lamang. Ilang beses nang bumagsak ang luha niya at paulit-ulit niya rin yung pinunasan ngunit patuloy pa rin sa pagbagsak. Anong plano ng tadhana sa amin? Bakit kami pinahihirapan ng ganito? Bakit maraming mahirap? Bakit kung sino ang mga taong gustong makapag-aral, sila ang hindi nabibigyan ng pagkakataon?
Ang iba naman na may kakayahan, inaabuso ang pribilehiyo nila. Bakit ang ibang mga magulang kayang abandonahin ang mga anak nila? Maraming bakit na tanong sa isipan ni Maureen. Ngunit kahit na isa ron ay hindi nabigyan ng kasagutan. Kasalanan ko to, paninisi niya sa sarili. Masyado kong pinagtutukan ng pangarap ko. Hindi ko man lang napansin ang kaibigan ko na nahihirapan na pala. Pinunasan niya ang luha. Hindi maaaring mapansin ang inay ni Jane na galing siya sa pag-iyak. Nanay! Yun kaagad ang naging bungad niya. May maganda po akong balita. Hirap man ito sa pagtayo at paulit-ulit ang pag-ubo. Pinilit nitong bumangon. Alam niyo naman po na kayo ni Jane ang pamilya ko, di ba? Panimula niya bago ngumiti ng malapad. Ano yun, iha? Tanong nito sa pagitan ng pag-ubo. Nakapasa po ako sa ALS. Pwede na akong pumasok sa high school. Balita niya sa nanay ni Jane. Talaga? Gulat na tanong nito. Mukhang ginagalingan ng isa kong anak sa pag-aaral ah. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Puno ng sinseridad ang kanyang boses. Hindi ako nahirapan sa kalye dahil sa inyo ni Jane. Dahil wala na rin akong pamilya. Ganun ang naging turing niyo sa akin ni Jane. Bakit? Para namang naging pang teleserye na ito. Biro ng nanay ni Jane sa kanya. Isang araw po makakabawi rin ako sa inyo, inay. Sigurado niyang sambit sa nanay ni Jane. Basta, alagaan niyo lang ang isa't isa ng anak ko, ayos na ako roon. Pinili ni Maureen na yakapin ng mahigpit ang magulang na itinuturing niya sa kalsada. Dahil sa mga nangyayari sa buhay niya, lalo lamang tumindi ang pagpupursige ni Maureen para makapag-aral. Alam mo ba kung saan nagpupunta si Jane, Maureen? Ilang gabi na siyang inuumaga. Ganun na lang ang naging paglunok ng malalim ni Maureen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya rito. Baka po nangangalakal? Yun ang unang dahilan na lumabas sa bibig niya. Ihintayin ko po sa labasan, Nay. Kayo po matulog na kayo't gabi na. May gusto pa itong sabihin, ngunit piniling manahimik nung huli. Sige, Nay. Ako na maghihintay kay Jane. Hindi na nagtangkapang pumasok sa kanilang bahay si Maureen. Heto na naman ang kaguluhan sa kanyang isipan. Nasa ganoon siyang estado hanggang makita niya si Jane. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Jane? Ang pangalan nito ang una niyang nasambit. Kailangan ba talaga? Binalingan siya ng tingin ng kanyang kaibigan. Nakita niyang luha na pinipigilan nito sa pagpatak. Oo. Paulit-ulit ang naging pagtango ni Jane. Ang inay na lang ang meron ako. Kayo na lang dalawa. Paano kung mawala siya sa buhay natin? Natatakot ako, Maureen. Jane, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi kita hinuhusgahan ha, pero napakabata mo pa. Walang bata o matanda kapag ang pagsubok ng buhay ang kumatok mo rin. Sabi nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Wala tayong magagawa kung hindi lumaban kung gusto nating mabuhay. Alam ko, pero wala ring pero sa buhay. Matatag nitong sambit kasabay ng pagpunas ng mga luha. Kailangan nating maging matatag pareho. Ikaw para sa pag-abot ng pangarap mo. Ako naman para kay inay. Naiintindihan mo ba? Saglit niya itong tiningnan bago tumango. Pangako, tutulong ako kapag nakatapos ako. Sambit niya rito. Alam ko na maliit na halaga lang ang naiaabot ko sa bahay pero babawi ako. Ayos lang mo rin, sabi nito. Kung isang araw man tumigil ako sa ginagawa ko, alam kong susuportahan mo ko. Kapag nangyari yon, may sarili na akong negosyo. Kaagad ang naging pagtango niya kay Jane. Sa mahirap na trabahong ginagawa nito, ang suporta ang isa sa kailangan ng kanyang kaibigan. Hindi nito kailangan ng panghuhusga na maririnig mula sa kanya. Lalaban tayo sa buhay, sabi nito. Hindi parating nasa ilalim tayo. Gumugulong ang gulong ng kapalaran. Makahulog ang sabi pa ni Jane. Uwi na tayo? Natatawa niyang sagot sa kabila ng pagluha. Nagkakaiyakan na tayo rito eh. Tara na nga. Umiiling ding sambit nito. Pareho pa silang nakangiti nang umuwi sa kanilang bahay. Ngunit ganoon na lamang ang paglalaho nun nang makarinig sila ng sunod-sunod na ingay na nagmumula sa loob ng bahay. Naging dahilan yon ng pagkataranta nila
at mabilis na pagtakbo papasok sa loob. "Nay?" Yun kaagad ang naging bulalas ni Jane nang makapasok na. "Nay!" Sambit niya rin nang makitang nakahandusay na ito sa sahig. "Tulong! Tulungan niyo ho kami!" Paulit-ulit niyang sigaw sa kanilang kapitbahay. Habang nagkakagulo sa loob ng bahay, unti-unting napaupo na lang si Maureen sa gilid ng pinto. Nanumbalik sa kanyang alaala ang aksidenteng nangyari sa kanyang ama. "Ilak mo ang bahay, Maureen," sabi ni Jane sa kanya. "Dadalhin ko sa ospital ang inay." "Pero Jane, sasama ako." "Hindi!" Kaagad natutol nito. "Di ba may pasok ka bukas? Pumasok ka. Ako nang bahala sa inay." Hindi na nagawa pang sumagot ni Maureen. Natagpuan niya na lang ang sarili na habol ang paghinga dahil sa sariwang memorya na nanunumbalik sa kanya. "Iligtas mo po ang inay." Paulit-ulit niyang sambit. Kailangan pa ho siya ni Jane. Hindi kakayanin ni Jane kapag nawala ang inay. "Kumusta ang pag-aaral mo rin?" Tanong sa kanya ng Ate Jeline nang minsang magkita sila. "Ito ba talagang totoong buhay, ate?" Naguguluhan niyang tanong dito. Bakit may mga tao na kailangang dumaan sa pagsubok? Hindi ito kaagad sumagot sa kanya. Saglit itong natahimik. Dahil ang pagsubok ang nagiging dahilan para maging matatag ang isang tao, Maureen. Ang buhay ng tao, parang isang semento na kailangang paulit-ulit na haluin at hulmahin. Sa bawat paghalo ay katumbas ng pagod at sakripisyo dahil yun lamang ang tanging paraan upang maging matigas ito at matibay. Hindi rin mahalaga kung gaano kalaking bato o buhangin ang maihahalo dahil ang dalawang yon ay pwedeng maging dahilan upang lalong mapatatag ang semento. Piniling manahimik ni Maureen at itatak lamang sa kanyang isipan ang mga sinabi nito sa kanya. "Kumusta na ang nanay ni Jane?" Tanong nito nang may pag-aalala. "May nag-aasikaso ba sa kanya sa ospital?" "Nandun naman po ang isa sa mga kapitbahay namin. Tinutulungan niya si Jane. Kailangan ho kasing maghanap ng pera ni Jane." "Kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang ha?" "Yun po ang dahilan kung bakit ako nandito." Nahihiya niyang sambit. "Ano yon?" Tanong nito, sabay hawak sa kanyang kamay. "Anong maitutulong ko?" Nagdadalawang isip man at nahihiya, sinabi na rin ni Maureen ang kailangan niyang sabihin. "Ate, pwede ko bang isang lasa sa'yo to?" Tanong niya sabay abot ng kwintas na suot. "Ha?" Nakakunot na tiningnan nito ang kwintas niya. "Magsimula nang una tayong magkita, suot-suot mo na to. Di ba napakahalaga ng kwintas mo?" Pinilit nang umiti ni Maureen ngunit pumapatak ang luha niya. "Kailangan po kasi ng tulong ni Jane. Kailangan po ng nanay niya ng pera." "Magkano ba ang kailangan mo?" Tanong nito sa kanya, sabay kuha ng pitaka. Mas humigpit ang hawak ni Maureen sa kwintas niya. Yon ang unang pagkakataon na huhubarin niya yon, kaya gano'n na lang ang pagdadalawang isip niya. 3,000 po. Sandali. Dali-daling kumuha ito ng pera at iniabot sa kanya. "Itong kwintas mo, kunin mo sa akin kahit anong oras. Itatabi ko to. Kukunin ko lang para hindi mo isang lasa iba't baka maloko ka pa." Mabilis ang naging pagtango ni Maureen at muling sinulya pa ng kwintas. "Salamat po ate. Kapag nakaluwag-luwag ako, kukunin ko." "Huwag yan ang isipin mo. Gawin mo muna ang dapat mong gawin." "Salamat po." Sagot niya rito bago nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan. "Jane!" Ganoon na lang ang labis niyang pag-aalala nang makita itong tulala at hindi sumasagot kahit anong tawag ang ginagawa niya rito. "Kumain ka na ba?" Tapik niya rito nang makalapit. "May dala akong pagkain." Inilapag niya sa lamesa ang goto na binili niya at isinalin yun sa mangkok na siya namang kinain ni Jane nang pilitin niya ito. Ngunit habang kumakain, ganun na lamang ang paghikbi ni Jane. "Jane!" Tawag niya rito. "Hindi ko kaya nang wala si nanay." "Maging matatag ka. Katulad ng dati, pagtutulungan natin to." Umiling naman ito. "Hindi naman pwedeng parati na lang kitang hinihila sa problema ko, Maureen. Pero hindi naman ganun ang tingin ko. Pamilya ko kayo. Malamang magtutulungan tayo. Alam mo, sa dami ng pagsubok na dumarating sa atin, hindi ko na alam kung bakit nandito pa rin ako at nagagawang maging matatag.
Kasi matapang ka, Jane. Mahal na mahal mo ang nanay mo sa kabila ng hirap mo sa kanya. Niyakap niya na lang ng mahigpit ang kaibigan niya dahil yun lang ang kaya niyang gawin para dito. May bago na pala akong trabaho. Imporma niya rito. May kumuha sa akin para magtrabaho sa simbahan. Makakatulong yun sa atin, Jane. Salamat talaga, Maureen. Hindi ko alam kung paano ka masusuklian. Nako, yung pagpapatuloy niyo palang sa akin dito sa bahay ninyo, napakalaking bagay na para sa akin. Kung wala akong pamilya na katulad ninyo, baka hindi ko din alam kung anong gagawin ko. Sobra-sobra ngang binibigay mo. Mahinang sambit ni Jane. Eto nga palang 3,000. Sabi niya sabay abot dito. Isinangla mo ang kwintas mo? Gulat na tanong nito. Bakit mo ginawa to? Maureen naman, diyan na lang ang alaala mo sa pamilya mo. Gagawan ko naman ng paraan para matubos. Sa ngayon, ang inay munang unahin natin. Sabi ko, di ba? Hindi mo kailangan magsakripisyo para sa amin parati. Hayaan mo ko. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Isa pa, mahal ko rin ang inay. Ganun na lang ang pagbagsak ng mga luha ni Jane. Salamat talaga. Hindi alam ni Maureen kung paano pa kinakaya ng katawan niya ang trabahong sabay-sabay. Bukod sa pag-aaral, nagiging tagalini siya sa parking, nagbebenta ng sampagita at nagiging helper sa simbahan. Kaya naman sa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay, bagsak na siya kaagad sa higaan. Natutulog ka pa ba, Maureen? Tanong ni Marian sa kanya. Oo naman, sagot niya rito. 3 o 4 na oras, ayos na yon. Umiling ito. Kumusta ang pag-aaral mo? Nabalitaan ko natataas na naman ang year level mo. Baka sa susunod magkapareho na tayo. Malay mo sa college maging magkaklase pa tayo. Bakit naman kasi ang talino mo? Nagsisipag lang ako mag-aral, Marian. Hindi naman talaga ako matalino. Sadyang nadaan lang sa sipag. Hindi ako naniniwala. Kontra nito, sabay tawa. Kahit yung mga volunteers sa pabasa, yun din ang sabi. Siguro, pero kailangan din talagang sabayan ng sipag. Huwag mong kakalimutan ang sarili mo sa lahat ng pagsubok na darating sa'yo, ha? Paalala pa ni Marian. Yan ang magiging armas mo para makapagpatuloy. Oo naman, sagot niya rito. Nga pala, ipapakilala ko sa iyo si Mommy. Nakangiting imporma nito. Matagal niya nang naririnig ang pangalan ng scholar niya pero hindi ka pa rin daw niya nakikita. Ha? Gulat na tanong ni Maureen. Ang baho ko pa naman ngayon. Galing pa ako sa paglilinis ng mga sasakyan. Hay nako! Tinapik siya ni Marian. Hindi maarte ang Mommy, Maureen. Mas gusto niyang nakikita ang totoong tao kaysa sa magpanggap. Ganun ba? Mahina niya nalang sambit. Kinakabahan siya. Makikilala niya na rin ang taong naging dahilan para matupad niya ang pangarap na makapag-aral. Mommy, dito! Kumaway si Marian. Ang ngiti ng ginang ang unang napansin ni Maureen. Napakaganda nito at napakaputi. Sa kabila ng pagiging simple, makikita niya na may kaya ito sa buhay. Hi! Bati nito. Kumusta ka, Iha? Balita ko, malaki raw ang impluwensya mo sa anak ko para mag-aral din siya ng mabuti. Hindi agad nakapagsalita si Maureen. Matagal na nakatitig lamang siya sa ginang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, magaan ang loob niya rito. Iha? Hello po? Nauutal niya pang sambit. Ako po si Maureen. Isa po sa mga napaaral ng foundation niyo po. Maureen ang pangalan mo? Tila nagugulat na tanong nito. Opo. Taga saan ka, Iha? Wala po akong permanenteng tirahan. Nahihiya niyang sagot. Kung saan lang po kami minsan abutan ng antok ni nanay. Bakit po? Ha? O wala. May naalala lang ako sa pangalan mo. Pilit ang ngiti na sambit nito. Napaka-formal mo naman. Just call me Tita Mirta. Tanging pagtangulang ang naging sagot ni Maureen dahil nasa ginang pa rin ang titig niya. May nakapagsabi sa akin na may posibilidad na makapag-college ka na. Congratulations in advance, Iha. Aho? Gulat na tanong ni Maureen. Totoo po? Pagbutihan mo pa, Iha. Pagbati nito sa kanya. Salamat po. Naiiyak niyang sambit dito. Basta pagbutihan mo pa, ha?
Alam kong malayo ang mararating mo dahil sa sipag mong mag-aral. Tumango siya habang abot tenga ang ngiti. Salamat po ulit. Ganun na lang ang saya ni Maureen nang makarating sa ospital. Hindi na siya makapaghintay na masabi sa nanay niya at pati na rin kay Jane ang magandang balita na natanggap. Jane, may maganda akong balita. Alam mo ba? Jane? Maureen, tinaningan na nila ang buhay ng inay. May posibilidad na mawala na sa atin ang inay. Ano? Gulat niyang tanong. Hindi totoo yan, Jane. Alam natin na kaya ni nanay na lumaban. Diba? Sabi niya sa'yo, hindi kanya iiwan. Lalong bumagsak ang luha ni Jane. Ang mga hikbi nito, naging hagulgol na kalaunan. Kaya ko naman kahit malaki ng babayaran sa ospital. Kaya ko kahit ilang ulit na balikan ng trabahong yun. Pero, hindi ko kayang mawala ang inay mo rin. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko kakayanin na mawala siya. Alam kong lalaban siya. Pagpapalakas niya ng loob sa kaibigan. Hindi niya tayo iiwan, di ba? Yun ang naging pangako niya sa atin. Hanggat kaya niya, tutuparin niya yon. Sa tingin mo? Hilam ang luhang tanong ni Jane. Hindi niya tayo iiwan, di ba? Hindi agad nakasagot si Maureen. Sa sitwasyon ngayon ng nanay nila, hindi niya rin alam ang kasagutan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi niya rito kasabay ng paghawak ng kamay ni Jane. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala ka pa ba sa Diyos? Tanong ni Jane at makikita ang pagguhit ng galit sa mukha nito. Pinabayaan niya tayo, Maureen. Ang mga mahihirap na katulad natin, hindi niya na pinakikinggan. Kasi kung nakikinig siya, hindi tayo pahihirapan ng ganito. Simula bata pa tayo, hindi ko na naalala kung nagkaroon tayo ng araw na naging masaya. Araw-araw, puro pagsubok na lang ang dumarating sa buhay natin. Kaya sabihin mo, nakikinig ba siya sa atin? Pakiramdam ko matagal niya na tayong tinalikuran. Jane, hindi ganun yon. Mahinang sambit ni Maureen. Hindi ibig sabihin na walang sagot sa dasal natin ay wala nang nakikinig sa atin. May mga pagkakataon na maaaring yung hinihiling natin hindi para sa atin kasi mas maganda palang plano niya. Magandang plano niya? Kasama ba sa plano niyang kunin ang nanay ko kasi sa tingin niya hindi na ako mahihirapan? Ganoon na lang ang panghahamak sa tawa ni Jane. Bakit parang mas alam niya pa kung saan ako sasaya? Hindi ako sasaya nang wala ng nanay ko sa tabi ko, Maureen. Bumagsak na rin ang mga luha ni Maureen. Pinili niyang manahimik dahil alam niyang sarado ang puso ngayon ng kanyang kaibigan. Kahit na anong paliwanag niya, alam niyang hindi nito iintindihin iyon. Natatakot ako, Maureen. Kapag nawala ang nanay, mababaliw ako. Mababaliw ako. Sandali niya pa itong tinitigan bago magsalita. Lalaban ang inay, Jane. Lalaban siya. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi. Yon ang paulit-ulit niyang sambit sa kabila ng mga sinabi nitong salita. Naging kalmado na si Jane habang nakatingin ito sa nanay niya. Ngunit ang kakalmahang yon ay napalitan ng takot nang bigla na lang tumunog ang makina na nagmo-monitor dito. Nurse! Doc! Malakas na paulit-ulit na tawag ni Maureen. Ang nanay po namin. Kailangan po munang lumabas kayo. Ang nanay ko ho! Natatarantang sambit ni Jane. Ang nanay ko. Jane, halika muna. Pilit na hinila ni Maureen ang kaibigan. Ang mga sumunod na sandali, tila malalagutan sila ng hininga habang nakatingin kung paano i-revive ang nanay nila. Ang nanay, Maureen! Ang nanay! Habang natataranta ito, ang tangi lang nagawa ni Maureen ay yakapin si Jane at mahinang bumulong ng dasal. Yun lamang ang kaya niyang gawin ng mga sandaling iyon. Ang nanay ho? Tanong niya sa doktor kahit alam niya na sa sarili ang sagot. Ayos lang ho ang nanay namin, di ba? Pasensya na po. Ginawa namin ang lahat ng makakaya ngunit ang katawan niya na mismo ang bumigay. Hindi! Malakas na sigaw ni Jane. Ulitin niyo, Doc! Alam kong lalaban ang nanay namin para sa amin. Hanggang sa makaalis ang doktor,
Patuloy pa rin ang pakikiusap nila ni Jane na gawin ang makakaya nito. Nakita niya pa kung paano ito takpan ng kumot, kaya gano'n na lang ang pagyakap niya kay Jane. Jane, nandito ako ha. Hindi kita iiwan. Wala na siyang nagawa ng takbuhin nito ang ina na may tabing ng kumot. Nay! Paulit-ulit nitong sigaw. Sabi mo lalaban ka. Yun ang pangako mo, di ba? Nay, bumangon ka dyan. Andito ako. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa kanila ni Jane. Hindi nila nagawang bigyan ng maayos na lamay ang nanay ni Jane dahil sa kakulangan ng pera. Kinailangan kagad itong mailibing dahil wala rin ang mga papeles na hinahanap. Kahit ang sementeryo kung saan ito inilagak, hindi maganda ang kondisyon. Bakit hindi ka naman nagsabi sa akin? Tanong ni Myrta sa kanya. Natulungan ko sana kayo. Umiling si Maureen. Napakarami niyo na pong itinulong sa akin. At saka natatakot po ako na ganun ulit ang magiging sagot sa akin na hindi ko naman sila pamilya kaya bakit kailangan ko silang isipin pa. Hindi nakakibo ang nanay ni Marian. Pinag-aaral niyo na po ako. Kahit po ang renta sa bahay at gastusin namin ay matagal niyo nang sinagot. Dapat nagsabi ka pa rin. Putol nito sa katwiran niya. Si Jane, nahanap mo na ba kung nasaan si Jane? Umiling si Maureen. Magsimula po nang mailibing ang inay. Hindi na po siya bumalik sa bahay. Sinubukan ko po siyang hanapin pero ang huli ko pong balita, sumakay siya sa kotse ng isang dayuhan. Bukod po ron, wala na po akong nalaman na tungkol sa kanya. May kailangan ka ba? Magsabi ka lang sa akin, baka makatulong ako. Salamat po, ayos lang po ako. Pagsisinungaling niya rito. Ang totoo ay gusto niyang magpatulong na makita si Jane, ngunit mukhang ang kaibigan mismo ang umiiwas sa kanya. Nagsisisi ako. Pakiramdam ko po hindi ko ginawa ang lahat para matulungan ko siya. Pakiramdam ko po, ang sarili ko lang ang inuuna ko. Naubos ang oras niya sa pakikipag-usap sa pag-aakalang gagaan ng loob niya. Ngunit habang papauwi sa kanila, heto na naman ang katotohanang sumasampal kay Maureen. Napakaraming nakatira sa lansangan dahil sa hirap ng buhay. Ang iba roon ay napakabata pa na nakuha ng kumapit sa patalim para mabuhay. Nakita mo na si Jane? Tanong ng madre na nagbibigay sa kanya ng bayad sa tuwing naglilinis ng simbahan. Wala pa rin po. 1 taon nang nakalipas, hindi pa rin siya nagpapakita. Malungkot niyang sagot dito. Isang araw, didinggin din ang panalangin mo. Magtiwala ka lang. Kung may isang bagay mang nagpapatatag sa kalooban niya, yon ay ang patuloy na magtiwala. Nasa kolehiyo na siya. Iginagapang niya ang pag-aaral niya sa pagbabakasakali na ito ang magiging sukli isang araw man na magkita sila ni Jane. Ngunit hindi magiging madali iyon sa kanya, lalo na nang maging katatawanan sa bagong paaralan na pinapasukan. This school is for wealthy people. Bakit may chip na katulad mo? Iniyuko na lang ni Maureen ang ulo niya nang marinig yun sa banyo. Given na may brain siya, but that's it. Sambit naman ang isa. Laking lansangan pa rin. Bakit ka nga ba rito nag-aral? Sinisira mo imahe ng school. Hoy, kinakausap pa kita. Ganon na lang ang gulat ni Maureen nang hilahin nito ang kanyang buhok na naging dahilan ng muntik niyang pagkatumba. Yuck! Nandidiring sambit nito. I touch her hair. Marumi na ako. Ako pala kinakausap nyo? Bakit? May iba pa bang chip dito? Ganon na lang ang pagtawa nito. Nang mga sandaling yon, pinipigilan ni Maureen ang sarili na mapaiyak. Alam niya sa sarili na hindi siya pwedeng lumaban dahil ang nagpapaaral sa kanya ang mapapahiya. Kailangan niyang pigilan ang sarili. Sabi ko sa inyo, totoo ang chismis sa babae na to. Sabi pa ng isa nilang kaklase. Marian even made friends sa isang to. Sabi ng isa. A popular girl like her, nakikipagkaibigan sa loser na to? Ganon na lang ang pagkuyom ng kamay ni Maureen. Hindi niya kaya kapag may sinasabi na masasakit na salita sa mga taong importante sa kanya. Baka mahawa ng pagiging marumi si Marian. Really? Cheap? Bungad ni Marian na bigla na lang sumulpot sa loob ng CR. Alam niyo kung sino ang cheap? The three of you. Itinuro pa ito ni Marian. What? Gulat na tanong ng isa. Really?
Bullying ng hindi naayon sa edad ninyo? Nagkolehiyo talaga kayo niyan? Galit na tanong pa rin ito. Mahirap talaga kapag tinutubuan ng inggit, no? Nawawala ng utak. You? Akmang lilipad sa mukha ni Marian ang palad ng babae, ngunit sinanggayo ni Maureen. Subukan niyo siyang saktan. Hindi ako magdadalawang isip na lumaban sa inyo. May pagbabantang sabi ni Maureen habang makikita sa mga mata niya ang matinding katapangan. Sa inis ng tatlo, kaagad ang paglabas ng mga ito sa banyo. Ano yon? Galit na tanong ni Marian habang inaayos ang kanyang buhok. Bakit hinahayaan mong sarili mo na maape? Kaya mo namang lumaban, Maureen. Naiyuko niya ang ulo. Nahihiya lang naman kasi ako sa inyo. Baka maging problema niyo pa ako kapag ipinagtanggol ko ang sarili ko. Lalo na sa mami mo. Hindi ko alam kung paano maghihingi ng tawad kapag nakipag-away ako. Umiling naman ito. Magkakamali ka. Mas magagalit ang mami ko kapag hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo. Alam mo naman ang pag-aalala sa'yo, di ba? Alam mo naman ang pag-aalala niya sa'yo, di ba? Kung siya nga lang ang masusunod, gusto niyang sa bahay ka na lang tumira. Pero ikaw tong may ayaw kasi inaalala mo si Jane na baka bumalik isang araw sa tinutuluyan niyo at hanapin ka. Ayoko namang abusuhin ang kabaitan niyo sa akin. Pag-amin niya rito. Kayo nang nagbibigay ng tuition ko at allowance. Pati ba naman yun tatanggapin ko pa? Para na kitang kapatid mo rin. Walang issue sa akin yon. Kung aampunin ka nga ni mami, papayag ako. Natawa naman siya. Parang matanda na ako para sa ampun-ampun na yan. 2 taon na nga lang matatapos na tayo sa kolehiyo eh. Ang bilis, no? Hindi makapaniwalang sambit nito. Salamat sa inyo ng mami mo. Mababago ang buhay ko. Sinsero niyang wika habang hawak ang kamay ni Marian. Well, hindi ko alam kung bakit napakalapit ng loob namin ni mami sa'yo. Speaking of, punta ka pala mamaya sa bahay. Birthday ni mami. Ha? Baka naman maraming bisita. Nakakahiyang itsura ko. Ano bang ikinakahiya mo? Tanong ni Marian. Mas nakakahiya kung ikakahiya mo kung sino ka, no? Isa pa tayo-tayo lang naman. Ayaw ni mami ng maraming tao. Pagtango na lang ang naging sagot ni Maureen. Ipinaalala niya rin sa sarili na bibili siya ng regalo para sa taong bumago ng buhay niya bilang pasasalamat. Kumusta ang pagkain, iha? Yun kaagad ang naging tanong ng ina ni Marian nang magkaroon ito ng pagkakataon na makausap siya. Masarap po. Ang totoo po niyan, ngayon na lang ako ulit nakakain ng may kasabay kaya mas marami po akong nakain. Pag-amin niya rito. Good to hear that. Nakangiting sambit nito. Sabi ko naman sa'yo, bukas palagi ang bahay namin sa'yo. Kahit anong oras, pwede kang dumalaw dito. Tipid ng ngiti ang unang naging sagot ni Maureen bago niya itanong ang matagal nang gumugulo sa isip niya. Bakit po? Ha? What do you mean, iha? Nagtatakang tanong nito. Bakit po ang bait niyo sa akin? Hindi po katulad ng ibang scholars, hindi niyo na parating kinikita. Malungkot itong ngumiti bago tumingala sa kalangitan. Ang totoo niyan, may isa pa akong anak, iha. Kaedad mo na rin siya. Kinakailangan ko siyang iwan sa asawa ko nang magbanta ang tatay ko. Natatanggalan niya ako ng mana sa oras na hindi na ako bumalik ng Maynila. Nang mga panahon na yon, hindi ko alam na buntis din ako kay Marian. Habang nagbubuntis ako kay Marian, ipinilit niya akong ikasal sa iba. Hindi ko kaya. Ano pong sumunod na nangyari? Nagkasakit ang dad ko. Walang nangyaring kasal. Ako lang ang pamilya niya. Kinailangan kong pagsabay ng pagtatrabaho sa kumpanya namin na pabagsak na, pagbubuntis ko, at pag-aalaga sa dad ko. Hindi niyo na po nabalikan ang anak niyo? Umiling ito. Wala rin kaming komunikasyon ng asawa ko. Hindi niya alam kung sino ako nang magkasama kami. Biglaan ang alis ko. Hindi rin ako nagpaalam sa takot na pigilan niya ako. Akala ko makakabalik pa ako, ngunit 4 na taon nang lumipas, doon lang ako nakabalik. Subalit huli na ako. Wala na ang mag-ama ko. Hindi man siyang nasa sitwasyon nito, ngunit ganoon na lang din ang lungkot na kanyang nararamdaman. Ginawa ko ang lahat para hanapin sila, ngunit hindi ko na sila nakita. Makikita ang pagsisisi sa mukha nito habang lumuluha. Karma ko na to.
Karma ko na. Nang mga sandaling yon, hindi alam ni Maureen kung anong nagtulak sa kanya para yakapin ang ginang. Sa bisig niya, umiyak ito ng umiyak. "Mommy, ayos lang po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Marian. Wala ito." Dali-daling pinunasan ni Mirta ang luha. "Pasok ka muna sa loob, iha. Maiwan ko na muna kayo." Tanging pagtango lang ang ginawa ni Marian habang sinusundan ng tingin ang mami nito. "Tungkol kay ate and dad?" Tanong nito sa kanya na tinanguan niya na lang. Sila lang naman palagi ang dahilan. Hindi nagsalita si Maureen. Pinili niyang makinig na lang dito. "Bukod sa akin, sa'yo palang nagkwento ng ganito si mami. Salamat sa pakikinig sa kanya, Maureen." "Wala yon." Pilit ang ngiti niya rito. "Ay, saglit pala. Ipagbabalat kita ng pagkain," sabi ni Marian. Nang mawala ang kaibigan niya, pinili ni Maureen na libangin ang sarili sa pagtingin ng mga pananim. Ngunit ang manliligaw naman ng mama ni Marian ang dumating. "Maureen, right?" "Yes po." Nakangiti niyang sagot dito. "Ang ganda rito, no?" Tanong nito na mabilis niyang tinanguan. "Mas maganda sa garden na to kung wala ang katulad mong mahilig humuthot ng pera." "Po?" Gulat niyang tanong sa lalaki. "Pinoprotektahan ko lang sila. One day, ako ang magiging padre di pamilya sa bahay na to. Marunong akong kumilatis ng mga tao. Ang mga katulad mo, hindi magandang may dudulot sa kanila." Pinilit na ngumiti ni Maureen sa kabila ng mga panghuhusgang natatanggap niya. "Wala pa akong intensyon na masama." "Wala pa sa ngayon kasi hindi mo pa nakukuha ng buo ang tiwala nila. Isang araw, hindi ka titigil na huthutan ng magiging pamilya ko. Kaya habang maaga pa, gusto kong umalis ka na sa buhay nila. Ang hindi ko nga maintindihan, bakit pinag-aaral ka pa nila? Wala naman silang mapapala sa'yo." Tila nalunok ni Maureen ang dila niya sa mga lumalabas sa bibig nito. Alam niyang walang katotohanan yon, ngunit hindi niya maiwasang huwag masaktan. "Kaya ngayon pa lang, layuan mo na ang magiging pamilya ko. Hindi mo man siguro gusto na masira ang relasyon namin ni Mirta ng dahil sa'yo." "Maureen!" Malakas na tawag ni Marian. Kumaway pa ito sa malayo, sabay taas ng baunan na may lamang pagkain. "Hindi mo magugustuhan kung ako ang makakalaban mo. So ngayon pa lang, umalis ka na sa buhay nila." Banta nito bago siya iwan. Dama ni Maureen ang matinding sakit sa kanyang kalooban, kaya hindi niya alam kung saan niya pa nakuha ang lakas ng umiti kay Marian nang makalapit na ito sa kanya. "Ayos ka lang, Maureen? Bakit parang namumula ka yata?" "Salamat dito, Marian. Gabi na rin. Tutuloy na ako." "Wait, ipapahatid na kita sa driver." "Hindi na." Mabilis niyang sagot dito. Mabilis namang makasakay dyan sa kanto. Nagmamadali ang naging paglabas ni Maureen sa bahay kung saan walang tao para doon niya mailabas ang kanyang emosyon. Napakahirap maging mahirap. Puro panghuhusgang mapapala. Sambit niya habang patuloy ang pagpupunas ng kanyang mga luha. "Pangako magsisikap ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang mga pangarap ko." Bukod sa kaibigang si Jane, ang isa pang dahilan ng pagsusumikap ni Maureen ay ang mga taong humusga sa kanya. Hindi siya tumigil na mangarap para lang mapatunayan ang kanyang sarili. Natubos mo na rin sa wakas. Nakangiting sambit sa kanya ni Ate Jeline. Ganon na lang ang pagngiti ni Maureen habang nakatingin sa kwintas. "Sabi ko naman sa'yo, ibabalik ko na lang sa'yo. Ikaw lang tong makulit na kailangan mong bayaran." "Kasi yun naman po ang tama." Sagot niya rito nang nakangiti. "Panag-ipunan ko po ito para hindi masyadong masakit sa bulsa. Nabalitaan ko na may iba ka pang trabaho dahil sa paghahanap mo kay Jane." Tumango naman siya. "Ipinangako ko sa nanay niya na hindi namin iiwan ng isa't isa, ate. Pero si Marian, 1 taon ko na kayong hindi nakikitang magkasama. Iniiwasan mo ba siya?" Naitikom ni Maureen ang kanyang bibig. Hindi niya kayang sabihin na yun lang ang nakikita niyang paraan upang makabawi sa kabaitan ng mga ito. Gusto niyang makita ang saya sa mukha ng mami ni Marian. Ilang araw nang hindi nakakapasok si Marian. Alam mo ba? "Ho?" Nanlalaki ang mga matang tanong niya rito. "Anong nangyari, ate?" "Nako, puntahan mo sa bahay nila. Hindi ko rin alam ang dahilan." "Ah, sige po."
Mabilis niyang sagot bago dali-daling suotin ang kwintas niya at magtatakbo para tumawag ng tricycle. Sa sakayan po ng jeep, Manong. Sa buong biyahe, ang kaibigan niyang si Marian ang laman ng isipan niya, dala ng matinding pag-aalala. Nagsisisi siya na hindi man lang ipinaliwanag dito ang paghinto niya sa pagtanggap ng allowance ng mami nito at pag-iwan sa kaibigan. Nakayanan ko ngang pag-aralin ang sarili ko ng 1 taon, ngunit anong naging sukli? Tanong niya sa sarili. Nakatulong ba sa akin ang mga ginagawa ko? Pilit niyang pinaniniwala ang sarili niya na kaya niyang mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Pero sa kabila ng lahat, connection pa rin sa mga mahal sa buhay ang nangingibabaw. Napatunayan ko nga pero ang pagkakaibigan namin ni Marian, yun ang labis na naapektuhan sa pakikinig niya sa sinasabi ng ibang tao. Ako ang higit na nakakakilala sa sarili ko, kaya bakit ako masasaktan at makikinig sa kanila? Nang makarating sa bahay ng mga ito, kaagad siyang pinapasok ng katulong matapos siyang makilala. Ang kaibigan kaagad ang pinuntahan niya habang lumuluha. Pasensya ka na, Marian. Sabi niya rito, pagaling ka na oh, hindi na kita iiwasan. Pangako. Nang mamatay ang nanay ni Jane, malalim na ang naging takot niya sa importanteng tao sa kanya na nagkakasakit. Pakiramdam niya anumang oras ay kukunin ang mga ito sa kanya. Marian, magpagaling ka. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa'yo. Iniwasan kita nang hindi nasasabi ang rason. Nandito lang ako. Babantayan kita hanggang sugumaling ka. Nangangako niyang sambit dito habang hawak ang kamay ni Marian nang makatulog. Kinabukasan, ganun na lang ang gulat niya nang mabungaran ang mami ni Marian na umiiyak sa harapan niya. Sa pagkataranta, ang binabantayan ng kaibigan kaagad ang binalingan niya ang tingin, ngunit wala ito roon. May nangyari po ba kay Marian? Natataranta niyang tanong at dali-daling tumayo mula sa kanyang kinahihiligang higaan. Nasaan po si Marian? Puntahan natin. Okay lang si Marian, iha. Ganun na lang ang pagkunot niya ng noo. Yang kwintas mo, pwede ko bang makita? Kahit nagtataka ng magising matapos maalimpungatan, hinubad pa rin ni Maureen ang kwintas niya upang ipakita sa ginang. Bakit po? Lalo siyang nataranta nang bumuhos pa ng husto ang mga luha nito. May kasalanan po ba ako? Pasensya na po kung matagal kong iniwasan si Marian. Nag-aalala lang po ako na may masabi sa akin. Sinong nagbigay sa'yo ng kwintas? Ang nanay ko raw po, sabi ng itay. Hindi po sa akin pinapahubad ng itay yan kasi yan lang daw po ang memorya ko sa inay. Natatandaan mo pa ba ang pangalan ng nanay mo? Mabilis na umiling si Maureen. Ang itay mo? Noel Lopez po. Nagpunta kaming Maynila para hanapin ang nanay dahil may sakit ang itay. Kaso habang pababa kami, aksidente po siyang nasagasaan. Mas matindi ang pag-iyak ng ginang. Hindi malaman ni Maureen ang gagawin. Binalot pa siya ng pagkataranta nang yakapin siya nito. Anak! Humahagulgol na sambit nito. Diyos ko! Ikaw ang anak ko. Po? Gulat niyang tanong. Ako ang nagsuot sa'yo ng kwintas na ito bago ako umalis, Maureen. Bakit hindi ko nakilala ang sarili kong anak? Habang mahigpit ang yakap nito sa kanya, pinoproseso ni Maureen ang ibinunyag nitong katotohanan. Kalaunan, ganoon na lang ang pagbuhos ng mga luha niya. Paano po nangyari? Bakit hindi ko nakilala ang anak ko? Bakit hinayaan kong isipin na nagkataon lang na magkapareho kayo ng pangalan? Nagsisisi nitong tanong sa sarili. Kahit na nanggaling na yun sa bibig ni Myrta, hindi kaagad magawang maniwala ni Maureen. Kalabisan man, ngunit siya na mismo ang humingi ng pabor na magpa-DNA test sila para na rin sa ikapapanatag niya. Kapatid kita? Hindi makapaniwalang sambit ni Marian. Kapatid kita, Maureen? Oo. Mahigpit din ang yakap niya kay Marian. Magkapatid tayo. Mami! Kapatid ko si Maureen? Napakasaya ko, anak. Lumuluhang sambit din ito bago sila yakaping dalawa. Dito ka natitira? Excited na tanong ni Marian.
Unti-unti ang paglalaho ng ngiti ni Maureen bago ito umiling. May pangako ako na dapat to pa rin. Kailangan kong makita si Jane. Ayos lang po ba na manatili muna ako sa bahay namin? Kahit hanggang makagraduate po ako, hindi ko po siya pwedeng pabayaan? Sige. Pero ma, kontra naman ni Marian. Ganito na lang, tutulong din ako sa paghahanap. Hahanap ako ng magaling na private investigator. Paiimbestigahan natin ang nawawala mong kaibigan. Sige po. Salamat po. Mommy. You can call me Mommy. Mommy? Sambit niya matapos madama muli ang yakap ng isang ina. Let's call it a celebration. Sabi pa ni Marian. Lumipas pang maraming araw na mas naging abala sa pag-aaral si Maureen. Pinagsumikapan niya na makapagtapos ng may magandang marka sa kolehiyo para makakuha siya ng mas magandang trabaho. Kumusta ang first week sa trabaho? Tanong ng kanyang mommy. Okay naman po, mommy. I can't even work with our company na hindi sumasakit ang ulo, mommy. Reklamo naman ni Marian. Laging may special treatment. Ayoko nun, unlike her. Dahil apelyido ni Dad ang gamit niya, naging madali sa kanya. Ayaw mo bang ipaalam talaga sa lahat na anak kita? Huwag na po, mami. Gusto ko pong umangat sa sarili kong pamamaraan. Negosyante nga talagang mag-isip ang ate ko. Tumatawang sambit ni Marian. Push mo yan, ate. Gulatin mo silang lahat. Ipakita mo kung sino ka. Ganun na nga ang naging buhay ni Maureen. Magsimula ng magtrabaho sa kumpanya ng ina, sarili niya mismong kakayahan ang nag-angat sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Dahil galing sa ibaba, mas nalaman ni Maureen ang pasikot-sikot ng kumpanya. Ilang empleyado na rin ang nasisante dahil sa pang-aabuso ng mga ito sa mas mabababa sa kanila. Kaya naman, nang i-anunsyo kung sino siya sa board, gano'n na lang ang gulat ng marami. Grabe yang si ate. Nilalamon ng buhay kahit yung mas matataas sa kanya, kaya nakikita siyang banta para dati eh. How about you? Tanong niya kay Marian. Ayaw mo bang bumalik sa kumpanya? No, sagot nito. Mas gusto kong mag-focus sa foundation. Ayoko ng sakit ng ulo. Ikaw nang bahala dyan. Kumita ka ng mas maraming pera para mas marami tayong matulungan. Yon ang napagkasunduan nilang magkapatid. Kailangan niyang maging abala sa kumpanya para mas marami silang matulungan. Kaya naman, mas dumami pa ang nabigyan nila ng tsansang makapag-aral. The best yung naisip mo, ate, na magbigay ng komunidad sa mga nasa lansangan. Nabigyan din natin sila ng trabaho dahil malapit lang sa kanila yung warehouse natin. Kaya hindi ako pwedeng huminto. Kailangan mas marami pa akong... Anak! Natatarantang sambit ng mami nila. Bakit, mommy? Nakita na si Jane. Nasaan po, mommy? Tanong naman ni Marian. Anak, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Bakit po? Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Maureen. Nasa isang rehab facility si Jane. Mukhang dala-dala niya pa rin ang sakit ng pagkawala ng nanay niyo. Sa ngayon, ipinalipat ko siya sa isang lugar. Doon sa mas matututukan siya at bibilis ang pagaling niya. Naging blanko sa kanya ang lahat. Kailangan niya pang iproseso ang mga sinabi ng kanyang ina. Jane, magpagaling ka ha, para madalaw natin si nanay. Sabi ni Maureen sa kanyang kaibigan nang puntahan niya ito. Alam mo ba, sosyal ng pinaglilibingan niya. Pinili ko yung hindi siya mauulanan at maaarawan. May sarili siyang bahay doon. Naging ganoon ang buhay ni Maureen. Totok sa negosyo, pamilya at kaibigan. Tinupad niya rin ang pangako sa pamilya na titira sa bahay ng mga ito sa oras na makita nila si Jane. Hindi niya sinukuan si Jane katulad ng hindi niya pagsuko sa kanyang pangarap. Sa kasalukuyan, mas naging tanyag ang pangalan nila sa industriya, kaya mas dumami ang kanilang natutulungan. Naging mabuti na rin ang kondisyon ni Jane dahil sa patuloy nitong gamutan na labis niyang ipinagpapasalamat. Ang kaibigan niya rin mismo ang nagsabi na mag-aaral at hindi niya yung tinutulan bagkus ay sinuportahan. Dahil para sa kanya, ang pangarap ay walang pinipiling edad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mahihirap na pagsubok sa buhay, lagi nating tatandaan na maging positibo sa bawat pagkakataon.
Ang problema at kalungkutan ay lilipas rin, pero kasabay noon, nagiging mas matatag at mas natututo tayo para mas harapin ang mas marami pang hamon hanggang sa maabot natin ang mga bagay na inilaan sa atin ng Diyos. Ngayong holiday season, tulad ng parati nating ginagawa, nagkaroon po tayo ng outreach program in partnership sa Shore Foundation kasama ang mga ate at kuya sa Aita Community sa Porac, Pampanga. Bago matapos ang video na ito, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga kwento. Sana ay samahan niyo akong muli sa mga susunod pang taon. Umaga po sa ating lahat, mga kuya, ate, friends of Eagles at sa ating lahat dito na dumating. You look at me and baby, I wanna get on fire.
started in my soul. When I look up and I can't find your eyes, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bar won't place, I always remember us this way. But all I really know, where I wanna go, the part of me that you would never die. So when the morning comes back and find you out, every time we sing goodbye, baby, it hurts. And if I were place, I'd always remember us this way. When you look at me, if you want more place, I always remember us this way. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat.